Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa munting channel natin. Ako nga pala si Balita Ba. Ito po mga kababayan, pag-usapan po natin ito. Itong pahayag ni Congressman Majority Leader Congressman Erwin Tulfo tungkol nga po dito sa kanyang pahayag na umaasa siya, mga kababayan ha. Umaasa po si Congressman Erwin Tulfo na tumatakbo ngayon senador sa ilalim nga ng bagong ng alyansa ng bagong Pilipinas, mga kababayan. Pero bago tayo mag-umpisa mga kababayan, bago natin pag-usapan yan, kung bago ka lang sa channel natin, huwag mo namang kalimutan na mag-subscribe at i-like po ang ating video na ito mga kababayan at paki-share na rin po. Salamat po sa inyo lahat. Umpisa na po natin mga kababayan. Sinasabi dito ni Congressman Erwin Tulfo na sabi niya dito, kasi nga po natanong po siya ng media kung pwede ba ipasok ang kanyang kapatid na si Ben Tulfo, mga kababayan. Ayan yung ano na yan, yan po yan. Kung pwede raw ba ipasok sa alyansa, total ang alyansa ay 11 lang. Wala na po si Amy Marcos, mga kababayan. Ang sinasabi dito ni Erwin Tulfo, sabi niya, sana makapasok si Tolben sa alyansa. Total, 11 lang naman kami, sabi niya. Pero kung hindi makakapasok si Tolben sa grupo namin, ay okay lang din naman dahil mas pinili man niya na maging independent, sabi ni Congressman Erwin Tulfo. Pero hindi raw maiwasan na tumulong itong si Erwin Tulfo sa kanyang kapatid, kasi nga po 11 lang naman sila. Pero uunahin daw muna ni Erwin Tulfo, mga babayan, na tulungan ang alyansa, itong 11 na to na alyansa, mga kababayan, bago si Ben Tulfo, mga kababayan, sabi niya. Uunahin daw niya muna, priority raw niya muna itong alyansa kasi grupo nga nila. Nakakahiya naman daw kung uunahin si Tolben samantala yung grupo niya ay pababayaan niya. Kasi po mga babayan, yung alyansa po ay 11 lang po sila dyan. Nandiyan nga po mga babayan, si Abalos. Diba? Abalos, Erwin Tulfo, Tito Soto, Ping Lacson, Abi Binay, Francis Tolentino, Manny Pacquiao, Lito Lapid, Bong Revilla, at saka itong si Camille Villar, at saka si Pia Cayetano. 11 po sila, mga babayan. Dahil 11 lang sila, pwede ito ipasok para sa akin. Pwede po ito ipasok si Ben Tulfo sa alyansa. Total, sa hindi po nakakaalam dyan or nakakalimot, inalok po ito si Ben Tulfo ni Pangulong Bongbong Marcos na sumama sa kanyang alyansa. Pero tumanggi po ito si Ben Tulfo, mga babayan. Opo, ang sinasabi po dito ni Ben Tulfo, maging independent na lang siya dahil mas marami po na gustong pumasok sa grupo ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya mas pinili po niya na maging independent na lang dahil nandoon na si Erwin Tulfo, mga babayan. Pero dahil 11 na lang sila, pwede na po ito si Ben Tulfo na ipasok, mga babayan. Narito ang pagkakasabi ni Senator Erwin Tulfo, mga babayan. Pagkakasabi niya dito, siya ay umaasa. Sabi ni Erwin Tulfo, basahin ko ayon kay Representative Erwin Tulfo, siya ay umaasa na makakapasok ang kanyang kapatid na si Ben Tulfo sa alyansa para sa bagong Pilipinas sa kabila ng pag-alis ni Senador Amy Marcos roon
ay nagkaroon ng bakanting pwesto na bubuo sa kanilang 24 senatorial slate, mga babae. Para sa akin, walang problema yan. Dahil wala naman talaga si Amy. Wala na po si Amy, at saka sinabi nga dito ni Sara Duterte na si Amy ay mukhang makakasama sa sample ballot ng mga PDP at saka itong si Camille Villar. Kasi nga po ang PDP 10 lang. Ang Makabayan, kompleto yan, sila 12, mga babayan. Ang Dilawan naman, 2 lang or 3. Nandiyan dyan si Kiko Bamakino at saka itong si Heidi Mendoza. Pero yung Makabayan Black, kompleto po yan, sila 12. Tapos yung PDP 10 lang. Kaya parang ang sinasabi dito ng mga Duterte ay si Amy at saka itong si Camille Villar ay makakasama sa sample ballot ng PDP. Ngayon, ang alyansa po kasi, mga babayan, ay 11 lang. Kaya para sa akin, wala naman masama kung isasama nyo ito si Bintulfo sa alyansa. Bakit? Kasi kung matatandaan niya natin, inalok ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Bintulfo na sumama sa kanilang alyansa. Kaya lang, siyempre, sa dami kasi ng gustong sumama sa alyansa, kaya ayaw makipag-agawan ni Bintulfo sa mga politiko. Kaya mas pinili po niya na maging independent, mga kababayan. Kaya nangyari nga dyan, ayan, nagsusulo si Bintulfo sa kanyang kampanya. Hindi rin siya sumasama sa mga PDP, hindi rin siya sumasama sa iba't ibang mga senatorial. Hindi naman yan katulad ni pag sinabi kasing independent, mag-isa ka lang. Hindi yung sasabihin mo katulad ni Amy Marcos, independent pero sumasama sa PDP. Independent PDP yan. Diba? Hindi katulad ni Willie Rebillame, independent pero sumasama sa PDP. Hindi po independent yan. Ang tawag dyan, panggugulang. Diba? Pero kahit ganyan ang gagawin ninyo, ay hindi pa rin kayo mananalo. Dahil itong si Bintulfo ay palagi po pasok ito sa sorbe. Kasi nga, marami ang naniniwala na panahon na para maging senador. 3 tulpo sa Senado. Diba? At saka hindi rin naman ito nakikialam sa away ng mga Marcos at Duterte. Kaya para sa akin, isa po ito na dapat na iboto. Itong 7 Tulfo. Total, yung alyansa, 11 lang naman. Ayan, gawin nyo na 12. Pang 12, mga babayan. Yun sa 11 na yan, alam ko naman na para sa inyong lahat. Yung 11 na yan, hindi naman lahat nyo, ibubuto yan dyan, di ba? Pero dahil alyansa, kailangan po natin banggitin ang kanilang mga pangalan. Nasa sa inyo na po yan kung ibuboto nyo o hindi. Pero para sa akin, ay dapat lang na iboto yung 11 na yan. Kahit itong mga Villar, sakit sa ulo. Ha? Kahit sakit sa ulo ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga Villar, kailangan po natin na iboto yan kasi nga alyansa pero hindi ko sinasabi na pilitin natin iboto. Bahala na kayo dyan kung gusto nyo siya iboto, hindi. Ganito lang naman yan Kapag natalo si Villar, ibig sabihin, hindi siya binoto ng mga loyalista. Kapag nanalo si Villar, ibig sabihin na kahit papano, binoto siya ng mga loyalista. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Matalo si Villar. Tapos nanalo si Bato Bongo. Dalawa. Yun lang naman ang kanilang pag-asa dyan Wala nang iba Ibig sabihin, si Villar hindi binoto ng alyansa. Kasi nanalo ang PDP.
kung nanalo ang si Bongo at saka si Bato, kung sakali manalo, ibig sabihin, binoto ito si Bato ng mga iba't ibang mga tao bukod dun sa mga DDS. Di ba? Kung sakali mananalo sila. Tapos, natalo si Villar. Oh, ibig sabihin, ayaw kay Villar. Hindi siya binoto ng mga loyalista. Di ba? Tama? Oh, hindi siya binoto ng mga loyalista, kaya siya natalo. Oh, ganun lang kasimplihan mga babayan. Oh, nasa sa atin na po yan, nasa sa inyo na po yan kung iboboto nyo ito si Villar. Pero para sa akin, ayan, kumplito dapat. 11 yung alyansa, ipasok si Bintulpo. Dahil ginusto rin naman na inalok din naman si Bintulpo ni Pangulong Bongbong Marcos na sumama sa kanilang alyansa. Kaya para sa akin, walang masama. Dapat po isama yan sa pagboto itong si Bintulpo, mga kababayan. Alright? Okay, mga kababayan, salamat sa inyo lahat. See you next vlog, mga kababayan. Thank you.